Our topic, no? Sermon topic. Seeking God with a pure heart. Seeking God with a pure heart. Okay? 1, 2, to begin. May tao rito na ang pangalan ay Simon. Matagal na niyang pinahanga ang mga taga-Samaria sa kanyang kausayan sa Salamanca. Nagmamayabang siya na akala mo kung sino siya dakila. Lahat ng tao sa lungsod, mahirap man o mayaman, ay nakikinig ng mabuti sa kanya. Sinabi nila, ang taong ito ang siyang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na kapilang kapangyarihan. Matagal na niyang pinahanga ang mga tao sa kanyang kausayan sa Salamanca, kaya patuloy silang naniniwala sa kanya. Pero nang makaral si Felipe sa kanila ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, sumampalataya at nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Pati si Simon ay sumampalataya rin at nang mabautismo na siya, sumama siya kay Felipe. Talagang napahanga siya sa mga himala at kamangha-manghang bagay na ginawa ni Felipe. Nang marinig ng mga apostol sa Jerusalem na ang mga taga-Samaria ay sumampalataya rin sa salita ng Diyos, pinadala nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating nila sa Samaria, ipinanalangin nila ang mga mananampalataya roon na sana'y matanggap nila ang banal na Espiritu. Sapagkat kahit nabautismuhan na sila sa pangalan ng Panginoong Jesus, hindi pa nila natatanggap ang banal na Espiritu. Ipinatong nila Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at natanggap nila ang banal na Espiritu. Nakita ni Simon na sa pagpatong ng kamay ng mga apostol sa mga mananampalataya ay natanggap nila ang banal na Espiritu. Kaya inalok niya ng pera sina Pedro at Juan at sinabi, Bigyan ninyo ako ng kanyang kapangyarihan para ang sinumang patungan ko ng kamay ay makatanggap din ng banal na Espiritu. pero sumagot si Pedro sa kanya, mawala ka sana ng iyong pera, sapagkat inakala mong mabibili ng pera ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi sa gawain namin dahil marumi ang puso mo sa paningin ng Diyos, mga babae. Kaya pagsisihan mo ang masama mong balak at manalangin ka sa Panginoon na patawarin ka sa iyong maruming pag-iisip. Sabay-sabay na po tayo sa lahat. Sapagkat nakita kong inggit na inggit ka at alipin ng kasalanan, sinabi ni Simon, kung maaari, manalangin din kayo na sa Panginoon para sa akin upang hindi mangyari sa akin ang parusa na sinasabi ninyo. Opo na po tayo, pinagpala na ang salita ng Panginoon. What a good story, right? Gandang kwento ni Simon. Actually, ni Simon na Salamangkero. English na lang, magician. Simon the Magician. Okay. May mga mahalagang bagay sa buhay na hindi kayang ibigay ng kasikatan at ng kayamanan. Can you say amen to that? May mga bagay na hindi may bibigay ng pera. Hindi may bibigay ng kapangyarihan. Hindi may bibigay ng kasikatan. Okay? So, meron. At yun ay sa Diyos lang matatagpuan. Sabi nga ng isang dating sikat na basketball player, ang buhay na walang Jesus ay para daw donut. Parang nagutom agad kayo. Okay? Parang donut, sabi niya. Kasi, kahit lagyan mo yan ng maraming, di ba, yung mga donuts ngayon, daming toppings na. May butas pa rin. May buwang pa rin. Hello? Are you there? Sabi niya, kasi siya, sikat siya, star player siya. Retired na siya ngayon. Star player siya. Maganda pamilya niya, maganda asawa, mga anak. Parang perfect ang family niya. Travel dito, travel doon. Pero sabi niya, na-realize niya, oops, may kulang. May kulang. Sa akin na lang ng karangyaan, mayaman ako, pero may kulang.
At napunan yung kulang na yon sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Siya lang ang pwedeng pumuno sa kakulangan natin. Can you say amen to that? So, yun ang sabi niya. May kulang pa rin. Kahit maranasan natin ang lahat ng karangyaan sa buhay, pero kung wala si Jesus, palagi pa rin may kulang. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Si Jesus ang pupuno. Isang wala sa amen? Siya pupuno sa lahat ng kakulangan na meron tayo. Kaya in our sermon narrative, Simon's life is like a donut. It's like a donut. Siya'y sikat, may influensya, maraming pera, pero may kulang. Okay? May kulang. Yun yung mabasa natin sa verse 9. Sabi gano'n, may tao rin doon na ang pangalan ay Simon. Matagal na niyang pinahanga ang mga taga-Samaria sa kanyang kausayan sa Salamanca. Nagmamayabang siya na akala mo kung sino siyang dakila. Ang lahat ng tao sa lungsod, mahirap man o mayaman, ay nakikinig ng mabuti sa kanya. Kasi imagine yung kanyang influence, influence niya from the all sector of life. Ganun siya ka-influential. Okay? Sinabi nila, ang taong ito ang siyang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakilang kapangyarihan. Grabe, no? Siya ang kapangyarihan Diyos, the power of God. Okay, 11. Matagal na niyang pinahanga ang mga tao sa kanyang kausayan sa Salamanca, kaya patuloy silang naniniwala sa kanya. Halos yung description na binigay sa kanya is the same description given to the Holy Spirit. The Holy Spirit is the power, right? Tapos dito, sabi gano'n ng mga tao, si Simon, nasa Salamangkero, o Simon the Magician, is the power. Okay? At alam nyo, ito nga yung sasabi kong pangarap ng maraming tao, no? Pangarap ng maraming tao, katulad ng buhay ni Simon. Hinahangaan, may impluwensya, may pera, at para bang perpekto na ang kanyang buhay. Yan yung tawag natin ideal life. Yan yung hinahanap natin. Kaya nga po, merong mga maling akala. No? Number one, may maling akala. Si Simon, yun din akala niya. No? Yun akala niya, that's a perfect life. Na ang pera niya, pwedeng bilhin ang lahat. Ang kapangyarihan, kasikatan niya, pwedeng maabot lahat. Pwedeng mapunan lahat. Maling akala. Maling akala ni Simon. Verse 18. Nakita ni Simon na sa pagpatong ng kamay ng mga apostol sa mga mananampalataya ay natanggap nila ang banal na espiritu, kaya inalok niya ng pera sina Pedro at Juan at sinabi, bigyan ninyo ako ng ganyang kapangyarihan para ang sino mang patungan ko ng kamay ay makatanggap din ng banal na espiritu. Di ba? Sana nga nabibili ng kapangyarihan. Pabili nga 70%, 50% of power. Tinitingin. Gusto niyang bilhin. Yun ang paling akala. Ang pera pwede bilhin. Kahit, verse 20, tingnan natin to. Verse 20, pero sumagot si Pedro sa kanya, mawala ka sana at ang iyong pera sapagkat inaakala mong mabibili ng pera ang kaloob ng Diyos. Balik akala. Akala mo, mabibili mo ng pera ang kaloob ng Diyos, ang regalo ng Diyos. No? Sabi nga sa verse 21, wala kang bahagi sa gawain namin dahil marumi ang puso mo sa paningin ng Diyos, kaya pagsisihan mo ang masama mong balak at manalangin ka sa Panginoon na patawarin ka sa iyong maruming
pag-iisip sapagkat nakita kong inggit na inggit ka at alipin ng kasalanan. May mga ganong tao no, na nasa kanya na lahat. Nainggit pa rin. Hello? That's human. Normal sa tao. Ang tawag sa atin, mga inidoro. Mga inidoro tayo. Buhusan mo ng buhusan ng tubig, di ako pupuno. That's human. Hello? Tama po ba? But if you have Jesus, you're complete. Amen? You're complete. Because you have Jesus. Hindi ka na inidoro. Pero marami pa rin inidoro. Wala kang Jesus. Hello? Kailangan si Jesus to feel this life. To experience completeness. To experience delight. To experience satisfaction. Si Simon, nasa kanya na lahat, pero kulang pa rin. Kaya, nung binanggit na sumampalataya siya, medyo may question. Lumalabas na hindi pa gano'ng kalalim ang pananampalataya ni Simon dahil sa kanya, ang inaasahan niya pa rin yung pera o yung kayamanan niya. Doon pa rin siya naasa. Kasi sa unang bahagi, binanggit na kasama siya sa mga sumampalataya. Pero mababaw pala ang kanyang pananampalataya. Ang pananampalataya niya ay tawag natin head knowledge lang. At hindi pa lubos na isinusuko ang kanyang buong buhay kay Jesus. Hindi 100% na surrender ng life. No? Alam niya lang. At marahil, no, as magician, na-impress no, si Simon sa mga signs and wonders na ginawa ni Philip. Na-impress siya. Sabi niya, oops, ako ang sikat dito Pero, iba tong Philip na ito. Iba ang dating ng Philip na ito. Na-impress siya. At gusto niya, kung ano meron si Philip, meron din siya. Verse 13, sabi gano'n, pati si Simon ay sumampalataya, pero hindi gano'ng kalalim. At nang mabautismohan na siya, nabautismohan pa. Sumama siya kay Felipe, talagang, sabi gano'n, talagang napahanga siya sa mga himala at kamangha-manghang bagay na ginawa ni Felipe. At yun ang reason. Walang tunay na pagbabago ng puso. Walang tunay na repentance. Walang change of mind. Kasi sabi nga ni Pedro kay Simon, marumi ang iyong puso. It seems like ang gusto ni Simon, the magician, is to just add to his credentials as a magician yung gift of the Holy Spirit. Kumbaga, sabi ni Simon, I have already many, much better if Philip will add me another credential. Para pag pumunta ka sa India, million ang Diyos-Diyosan. Pag sinabi mo, tanggapin mo ba si Jesus? Sabi nila, yes. I have million gods plus Jesus. And it's better. Isa si Jesus sa kanilang Diyos. Si Simon ganun isip. Magaling na ako mag-magic. Pero maganda kung madagdagan pa. No? Ang banal na Espiritu ay karagdagan lang. Kaya sa 19, sabi ka na, bigyan ninyo ako ng ganyang kapangyarihan para ang sinumang patungan ko ng kamay ay makatanggap din ng banal na Espiritu. Yun lang ang isip niya. Pero ang katotohanan, that's number 2, ang katotohanan, ang pure joy, libre, galing sa Diyos. Can you say amen to that? Ang tunay na kaligayahan
Ang tunay na kasiyahan, libre mula sa Diyos. Verse 20, sige nga po, samahan niyo ako sa pagbasa. Pero sumagot si Pedro sa kanya, mawala ka sana at ang iyong pera sapagkat inaakala mong mabibili ng pera ang kaloob ng Diyos. Basahin natin sa The Message ni Eugene Peterson. And let's read together. Peter said, to hell with your money and you along with it. Why, that's unthinkable, trying to buy God's gift. Diba? Bakit mo bibilin ang regalo? Bakit mo bibilin ang regalo? Regalo ay regalo. Diba? Ang regalo ay regalo. Nabanggit na kanina na birthday ko ngayon. Siyempre, hindi ko kayo bibigyan ng pera para regaluhan niyo ako. Tama po ba? Meron ba ngayon ganun dito? Siguro si Blood Friend kay Sister Inday. Bibigyan niya ng pera si Sister Inday. Birthday ko sa limba, yung pera, bili mo na regalo ko, ha? Walang ganon. The Spirit is here. Libre siya. Hindi kailangan pagsikapan o bilhin ng tao ang mga mabuting bagay na mula sa Diyos. Lahat yun ay free gift dahil sa mabuting kalooban ng Diyos. Nagdiriwang ko ng araw ngayon and then I'm looking back. Pinalikan ko lahat. Kilala ko sa Panginoon at the age of 13. Una ako nag-share ng gospel at the age of 16. Pumasok sa Bible school at the age of 18. Naging senior pastor ako ng home church namin at the age of 20. Tapos, medyo 20 hanggang 25. At ako, pagdating mga 26, 27, balik ako sa aking secular work, no? Sa electrical engineering. Tapos, balik ako sa pastor ulit. Siguro ang edad ko mga 29 or 30. Tapos nakatapos ako sa PMI, punta ako ng APS. Nag-aral doon ng masteral, graduate, naging field director ng PMF for 4 years. After 4 years, nag-resign. Hindi man nag-resign, tapos yung term ko, dahil napangasawa ko si Joy, sabi ko sa executive director, huwag niyo ako bigyan ng responsibility dahil malayo ang Calamba sa Quezon City. Stay ako dito sa Laguna. After a year, nag-start ng City of Hope. And pag titingnan ko, looking back, mga kapatid, lahat yung regalo ng Diyos. Those things are God's gift. Nasakit si Pastor 7 months ago. Nakabawi agad. Lahat yung regalo ng Diyos. Hindi mo kayang bilhin. Hindi natin kayang bilhin ang regalo ng Diyos. Hindi. Yun ay regalo. Maganda ang kaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. Ito yung reason kung bakit sinabi sa mga aral na ang labis na pag-ibig sa kayamanan ay nagdudulot lamang ng anxieties. Hindi yung kayamanan. Yung labis na pag-ibig. Yung higit ang pag-ibig mo sa kayamanan kaysa sa Diyos. Sabi sa mga aral 5:12, and let's read together. Sige po, samahan niyo ako. Malakas. Mahimbing ang tulog ng isang magagawa. Marami na kaunti ang pagkain niya. Pero ang mayaman, hindi makatulog ng mahimbing dahil sa kanyang kayamanan. Tanong mo yung katabi mo. Sige lang. Ask your seatmate. Sabi mo, kumusta tulog mo?
Mahimbing, walang kayamanan, wala. Labis, labis na pagmamahal sa kayamanan. Kaya na tamang tugon. What is the right response? Ang tamang tugon ay magbalik loob sa Diyos na may pagsisisi. That is the right response. Magpakumbaba at magpasakop sa Diyos. Sinabi ni Simon, verse 24, sinabi ni Simon, kung maaari, manalangin din kayo sa Panginoon para sa akin upang hindi mangyari sa akin ang parusa na sinasabi ninyo. Kasi sinabi rin ni Pedro sa kanya di ba? Na dapat magsisi ka. Kaya sabi ni Simon, tugon niya sa verse 24, opo, ipag-pray niyo ako. So nandun na siya sa tinatawag nating aha moment. Nandun na yung realization. Doon niya na naunawaan ang kahalagahan ng pagsisisi, ang kahalagahan ng pagbabago ng isipan para matanggap ang regalo ng Diyos. Ayan. Wala nang hall. Napuno na ang puso niya. Wala nang bakante. Kailangan magsisi. Magpakumbaba. Manumbalik sa Diyos. Ito na ang realization na siya'y nagkamali, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili kahit pa ng kanyang kayamanan, and is now asking mercy and grace from God. Humingi na siya ng awa at biyaya mula sa ating Panginoon. Ang attitude na ito, hindi isang beses lang ginagawa. It should be done every day. Every day. Let's surrender this life to Him. Experience His great gift to this life. Can you say amen to that? Hanapin natin ang Diyos na merong malinis na puso. Itay natin ngayon. Father in heaven, we thank you for this wonderful morning. Thank you for your word, the reminder. Na kung wala ka sa buhay na ito, Panginoon, walang tunay na kagalakan, walang tunay na kapayapaan, walang tunay na kasiyahan. Tulungan mo kami at turuan mo kami, Panginoon, na sa bawat araw, Ikaw ang aming unahin. Ikaw ang aming pagsikapan, unahin sa buhay nito. At laging ipanalangin na, let your will be done in this life. We are weak, Lord. And we need your help. And we're thankful, Lord, because meron kang gift para sa amin. May regalo ka para sa amin. And the way to receive it is by humbling ourselves before you. Magpakumbaba sa iyong harapan. At isuko ang buhay na ito sa inyo lahat. Pagpalain mo, Panginoon, patuloy ang iglesia ito ng City of Hope Canluban sa aming pangangailangan para sa malaking lote at worship place at ministry place, ministry center. Hindi ka madamot, Panginoon. This is your ministry, this is your church, and you will provide.
Dalangin din naman may karamdaman, lubos sa kagalingan sa pangalan ni Jesus. Dalangin ng mga nagdaraho, punuin mo sila na lahat nilang pangangailangan. Dalangin mga kapatid sa ibang bansa. May mga prayers sila, Lord. Kayong Dominic, Panginoon. Kapatid namin sa Hong Kong, mga kapatid namin sa Singapore, mga kapatid namin sa Australia, mga kapatid namin sa Canada, sa US, sa UK, sa Middle East, sa Greece, sa Diego Garcia, at sa marami pang lugar, Panginoon. You are omniscient. Alam mo lahat ng iyon. Walang bagay na nalilingid sa iyo, na ukol sa iyong mga anak. Tugunin mo sila sa kanilang panalangin. Kaliwan sa mga may mga pagdadalamhati, kagalakan sa mga pagpapala at tagumpay na aming nararanasan. Kapayapaan, Panginoon, sa mga dumadaan sa mga pagsubok. So sa ito, Panginoon, sa inyo, pinagkakatiwala, hindi lang ang City of Hope, Kanlubang, but also the other City of Hope churches. Panyadero, Sorry, Sorsogon, Magawain sa Batangas, sa Muntinlupa, sa Marikina, sa Cavite, Dasmariñas, Gentry, at Nain. Lord, pray for your grace, pray for your favor, pray for your provision. At sa oras na ito, Panginoon, ikaw mo yung mayamang basbas, bendisyon para sa bawat sa amin. Panginoon, ipagkaloob ang iyong regalo ng Banal na Espiritu sa bawat isa. Pakapuspusin kami, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Ipagkaloob lahat ng mabuting bagay na kailangan namin. Lahat ng pagpapalang kailangan namin. Maghari sa amin ang iyong kapayapaan, ang iyong kagalakan. Iparanas sa amin ang iyong kalapitan, ang iyong pabor. At maingat namin ibabalik lahat ng papuri, pagdakila, pagluwalhati. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.